pagtitiwala sa ating sarili ay nakaangkla po sa pagtitiwala sa Diyos. Sa oras na ito, gusto kong basahin sa inyo ang nasa Hebrews chapter 11, verse 1 to 12. Meron po ba kayong Bible? Okay. Can you please open your Bible in Hebrews chapter 11, verses 1 to 12. Ito po yung tinatawag na faith chapters sa Bible. Dito po ay itinuro sa Biblia ang kahalagahan ng pananampalataya. Alam niyo po, kung nandiyan kayo sa likod, hindi yung mga electric fan na yan. Can you please move forward so that you will, hindi po kayo mainitan. Ayan. Sige po, lapit po tayo. Lapit kayo. Ayan, nandun kayo sa electric fan. Ayan. Sige, tama yan. Bakit tapat na na electric fan yan? Hebrews chapter 11, shall we all stand up? Sige po. Talaga pong summer ngayon, talagang pag-init. Pero mahalaga po ay nag-iinit tayo sa Panginoon. Basahin po natin. Medyo malinaw. Praise the Lord. Sabi po rito, ngayon, 1, 2, 3, ngayon ang pananampalataya ay ang katiyakan sa mga bagay na ating inaasahan. Tandaan niyo po yan, ha? Ito ang katunayan ng mga bagay na hindi natin nakikita. So, ang pananampalataya po ay katunayan sa mga bagay na hindi natin nakikita. Sapagkat sa pamamagitan ng pananampalataya, nagpatotoo ang mga matanda. Ibig sabihin mga propeta ng una. Sa pamamagitan ng pananampalataya, naunawaan natin ang mga ito. Nilikha ng Diyos ang sanlibutan sa pamamagitan ng salita na Kanyang sinabi. Kaya mula sa mga bagay na hindi makikita ng sino man, inihanda niya ang mga bagay na nakikita. So, sa pamamagitan po ng salita ng Diyos, ang lahat po ng nakikita natin dito, yung mga puno, yung langit, yung stars, paggabi, lahat po yan ay nilikha sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Hindi po ito evolution. Amen. No? Sabi po rito sa verse 4, sa pamamagitan ng pananampalataya, naghandog si Abel na higit na mabuting handog sa Diyos kaysa sa inihandog ni Cain. At sa pamamagitan nito, nakita siyang matuwid ang Diyos ang nagpatotoo patungkol sa kanyang mga kaloob, bagaman patay na siya ay nagsasalita pa. Ibig sabihin po, kahit patay na po si Abel, dahil sa kanyang pananampalataya na siya po'y naghandog ng mabuti sa kaloob ng Diyos. Ang ibig sabihin po, hanggang ngayon, pinag-uusapan pa si Abel. Amen. Na mamaya po, pag-aaralan natin ito ng bawat talata. Sa pamamagitan ng pananampalataya, si Enoch ay kinuha ng Diyos, kaya siya ay hindi nakaranas ng kamatayan. At dahil kinuha siya ng Diyos, hindi na nila siya nakita. So, ibig sabihin si Enoch, hindi po siya namatay. Okay? He is one of the big person in the Bible or in the history of mankind na hindi namatay. Sino pa po? Si Enoch, tsaka sino pa? Isaiah. Si Elijah. Ibig sabihin, 2 tao po ang hindi namatay. At ang nagsabi po ay kinuha rin si John the Beloved. So there are 3 persons in the Bible and in the history of mankind na hindi dumanas ng kamatayan. Sana si Pastor Aling din. Sapagkat bago siya kinuha ng Diyos, pinatotohanan na siya ay tunay na kalugod-lugod sa Diyos. Verse 6, ngunit kung walang pananampalataya, walang sino man tunay na makapagbibigay lugod sa Kanya. Sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalataya. Sumampalatayang may Diyos at dapat siyang sumampalatayang siya ang nagbibigay gantimpala sa mga masikap na humahanap sa Kanya. Verse 7, sa pamamagitan ng pananampalataya, si Noe ay naghanda ng isang arka o arko nang magbabala ang Diyos sa kanya patungkol sa mga bagay na hindi pa niya nakikita. Inihanda niya ito ng may banal na pagkatakot upang mailigtas niya ang kanyang sambayanan.
Sa pamamagitan nito, hinatulan niya ang sanlibutan. At siya ay naging tagapagmana ng katuwiran ng kanyang tinanggap sa pamamagitan ng pananampalataya. So kilala po natin si Noah, who built the Noah's Ark. Sabi po rito sa verse 8, sa pamamagitan ng pananampalataya, si Abraham na tinawag ng Diyos ay sumunod at nagtungo sa isang dako na malapit na niyang tanggapin bilang pamana. Bagaman hindi niya alam kung saan siya patungo, lumabas siya sa pamamagitan ng pananampalataya at siya ay namuhay tulad ng isang dayuhang bayan ipinangako sa kanya at siya ay tumira sa mga tolda kasama niya si Isaac at si Jacob. Sila ang kasama niyang tagapagmana ng pangako rin iyon. Verse 10, sapagkat inaasahan niya makita ang isang lungsod na may matibay na saligan na ang Diyos ang nagplano at nagtayo. Yan po ang bansang Israel. Verse 11, at sa pamamagitan ng pananampalataya, si Sarah ay tumanggap ng kakayanang magdalang tao kahit na siya ay lampas na sa gulang upang magkaanak. So ilang taon na ba si Sarah? 100 years. 99 at that time. Nanganak pa rin siya sapagkat kinilala niya ang nangako sa kanya ay matapat. And last verse, sabay-sabay po natin basahin. At kaya nga, bagaman siya ay tulad ng isang patay, marami ang nagmula sa kanya na kasindami ng mga bituin sa langit na tulad ng buhangin sa tabing dagat na hindi mabilang. Palakpakan po natin ang Panginoon sa pagbasa ng kanyang salita. Tayo po yung mga kaupo. Nais ko pong pansinin natin ang mga talata. Faith. Put their faith in Him. Ang isang bagay po na dapat natin matandaan, ang mga taong walang pananampalataya sa Diyos ay galit na galit ang Diyos sa kanila. Sabi po rito sa Deuteronomy chapter 32, verse 20. And He said, I will hide my face from them. I will see what their end shall be. For they are a very froward generation or perverted generation, children in whom is no faith. Ibig sabihin sa mga tao walang pananampalataya sa Diyos, sabi po rito, I will hide my face from them. Amen. Palakpakan niyo nga po ang sarili niyo kasi nandito kayo dito. Masarap bang matulog? Si Faith po ay 2 linggo na nakakatulog tuwing service. Mas madali bang matulog pag ganitong mainit? Nakakaantok ba pag ganitong oras? Di ba? Mas nakakaantok, di ba? Na hindi lang dahil alas 2 tayo, 2:30 na, 3 o'clock na, nakakaantok talaga itong panahon na to. Tamo, naantok na si Genesis. Amen. Di ba? Nabanggit ka rin naantok, biglang inantok na. Ano kaya, ikot tayo sa kayo matulog. At alam niyo po, lalo na kapag tanghali at pinipreach ang Word of God, nakakaantok talaga. Amen. Pero alam niyo po ba na ang panahon natin ngayon ay mainit. Kaya nga po sana, habang mainit ang panahon, dapat mas mainit tayo sa Panginoon. But I want to share to you na bakit kayo narito? Napakahirap po talaga. No? Ang prayer ko nga po ay the Lord will bless us. Nagkapon po nasa SM kami. Nakakita po ako ng 13,000 na electric fan. 13,000 ba, mami? Nasa SM kami. Kaya nag-banding po kami ng family ko. Nakakita po kami ng napakalaking electric. Ang tawag nga doon, electric fan. Sa nakakita 13,000 electric. Napakalaki po talaga industrial fan. Sabi ko nga, ito tama to. Unang tingin nga po ng misis ko, 1,300. Yung pala 13,000. Alam niyo po ba, kapag binuksan ko at nandito, lilipa rin lahat. Kung nakapili, pili ko lang. Piluka ka, lilipa rin yung piluka mo sa sobrang lakas ng electric pan na yan. Amen. No? Kaya nga po, purihin ng Panginoon dahil kahit napakahirap mag-travel,
mag-travel, lalo na po sila Brother RP, nanggagaling pa ng pinakamalayo ito nanggagaling pa ng Marikina. Amen? Napakainit po. Praise the Lord. Napakainit, but because you have faith, you start. Kahit po napakainit talaga, no one can stop you in coming. Amen po ba? Amen. Palampakan natin ng Panginoon sa buhay nila RP. Inami-ami. At lalo na po, sa pamilya nila Sister Pen, napakahirap din po, no? Lalo na kung may hawak-hawak ang bata, naranasan ko po yan. Napakahirap po mula sa Valenzuela para sa aming mag-travel, patungo dito sa Recto noon, para lang po mag-preach o para lang umatin ng church. But you know what? Because of your faith, you are here. Alam niyo po ba na lahat ng ginagawa mo ay pananampalataya? Napakahirap para kay Brother Georgie, kila Ate Ben, para yung kinikita po nila sa tindahan na yung oras na ito, napakalaki kung sila ay bukas. Pero ang kanilang ginagawang pagsasara at pagdalo sa church ay isang pananampalataya. Palakpakan din natin ang Panginoon sa buhay nila. Amen. Alam niyo po ba na ang lahat ng ginagawa mo dapat upang maging kalugod-lugod sa Panginoon, dapat gawin mo ito na may pananampalataya sa Diyos. Amen. Nagpipreach po ako, naglilingkod ako sa Panginoon. Kahit sabi ko, kahit wala. Lord, maglilingkod ako sa iyo dahil may pananampalataya ako sa iyo. Lahat po ng ating ginagawa ay base sa ating pananampalataya. Kaya nga po ang Diyos ay nalulugod sa mga taong nananampalataya sa Kanya. Ngunit, sabi rito sa Deuteronomy chapter 32, I will hide my face from them. Itatago ko yung mukha ko sa mga hindi nananampalataya sa akin. Amen. Alam niyo po, pag hindi nananampalataya sa Panginoon, sa lahat ng ginagawa mo, sa isang bagay na ginagawa mo, God will hide His face. You know what does it mean? When God hides His face, you are out of protection, out of blessing, and out of presence of God in your life. Kaya nga po, if there is one thing, sabi nga po ni Jesus Christ, di ba? Nung siya po ay pinakausap mo, sabi niya, Father, Father, why thou hast forsaken me? That is the loneliest time in the presence, in the life of Jesus Christ. When Jesus Christ acknowledged na kayong kanyang ama, tumalikod sa kanya. Iniwanan siya. Bakit siya iniwanan? Because Jesus Christ bore our sin. Ang ibig sabihin po, nung pinako si Jesus, tangan-tangan ni Jesus ang kasalanan ng sanglibutan. At dahil ang Diyos ay banal, ang Ama ay banal, hindi po kaya ng Ama na makita ang kanyang anak na napakarumi. Kaya po tumalikod ang Diyos. And that is the loneliest time in the life of Jesus Christ. Kaya nga sabi niya, Ama, Ama, bakit niyo ako iniwan? You know what? Ganito rin po sinasabi ng Biblia na kapag tayo po ay walang pananampalataya sa Diyos, God will hide His face from you. Gusto niyo bang magtago ang Diyos sa iyo? Amen. Ayaw mo yun, di ba? Now, pero yung kabaliktaran po nito, itong binasa natin, God is pleased to those who put their faith in Him. Kaya nga po sinabi nito, ngunit, sa Hebrews chapter 11 verse 6, ngunit, kung walang pananampalataya, walang sino ang tunay na makapagbibigay lugod sa Kanya. Sapagkat ang lumalapit